Hello po mga Choy, kamusta po kayong lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel. For today's videos po, meron po kami ipapakita sa inyo kung paano po ang tamang paraan po ng pag-chill ng mga manok Kasi meron pong naglalabas ng mga videos na nagtuturo kung paano i-chill yung manok. Ito po yung magandang paraan mga Choy para yung manok po natin na tumagal po hanggang 3 araw. Ituturo ko po sa inyo at makikita po ninyo sa video ito kung paano po yung diskarte natin sa pag-chill po ng mga manok po natin mga Choy. Panoorin niyo po at shout out po sa lahat ng ating mga bagong subscribers na walang sawang sumusuporta po sa ating YouTube channel. Ang gagawin niyo lang po mga Choy ito po, ipapile niyo po yung manok sa ice bucket ninyo. Yan, kung nakikita nyo po, yung manok po yung inuuna natin. Yung iba po kasi yellow po nilalagay nila Yan po yung gagawin natin. Manok po muna. At pagkatapos po natin i-file yung mga manok, yan, sa ilalim. Sa ilalim po natin ilalagay, Pagkatapos natin i-file yan, maglalagay po tayo ng yellow po dyan, Ang ginagamit po ng iba, yung crush po, Mas maganda po yun, pero sa amin po ngayon, yung nabili po namin ice, hindi po namin napakrush kasi galing pong planta yung nabili namin kaya hindi po namin napakrush pero pwede na rin po ito. At ang bali sa 50 pong manok mga Choy, sa 50 pieces na manok, ang mga gamit nyo pong ice dyan is mga kalahating bloke po mura lang naman yung kalahating bloke, siguro mga nasa 150 po ayan. Bali ito pong mga manok namin mga Choy sobra po ito sa namin sa nahiwa namin Pero kasi naparami po yung namin yung nabili namin manok, tsaka hindi po nagkasya saan natin sa lalagyan ng freezer, kaya ang ginawa po namin i-chinil po namin Yan po, malalaki po yung ice na gamit namin, pero okay lang po siya mga Choy, umaabot po siya ng hanggang 3 araw At tsaka yung manok po okay pa po, maganda pa rin ang ang texture ng manok. Ang gagawin nyo lang mga Choy, yung ice bucket ninyo, bubutasan nyo lang sa ilalim, tsaka papatungan ninyo ng crates ba, para yung tubig diretso sa sa tutulo lang siya sa baba, para hindi po siya mababad sa tubig. Kasi pag ang manok nababad sa tubig, po siya nalalata po Mas maganda po yung nati-chill lang po siya ng malamig po. Yan po ang diskarte natin mga Choy sa pag-chill ng manok. Yan, at lagyan natin siya ng ng ice lang sa taas para susunod na patong natin maglalagay ulit tayo ng manok. Yan po yung yung paraan natin. May kanya-kanya po tayong paraan mga Choy ng pag-chill, at iba-iba po yung paraan ng iba. At ito po yung nakita ko pong legit na masasabi nating okay po kasi matagal na nating ginagawa ang gantong procedure mga Choy. At pwede nyo pong subukan i-try nyo po sa inyong mga FC po para masabi nyo okay yung gantong paraan. Maabot po siya ng hanggang 3 araw mga Choy, okay pa rin yung manok natin. Basta siguraduhin natin na yung ice natin di natin titipirin. Tamang-tama lang, yung 50 pieces na manok is equivalent ng kalahating bloke na ice po Mura lang naman po yung ice, hindi naman gaanong kamahalan at saka mga gamit na natin siya sa mga gantong mga emergency, lalo na kapag nagba-brown out. Minsan nagba-brown out po minsan kagaya nung nakaraan sa amin dito, isang araw, buong araw nag-brown out po, kaya meron po tayong nagagawang paraan para hindi tayo masiraan ng manok. Yun po mga Choy. At meron pong mga ice plant na mabibilan natin ng ice sa mga baryo po ninyo. Alamin nyo lang po kung saan po banda yung location mga Choy, para hindi po tayo mahirapan maghanap ng ice kung sakaling magkaroon ng brownout sa lugar natin. Yun po mga Choy, at shout out po sa mga bagong taga-suporta ng ating YouTube channel mga Choy. At pasensya na kayo sa mga matagal naming pag-upload kung minsan, kasi gawa nga ng medyo busy po talaga kami sa mga pagtitinda o pagmamanage ng ating mga negosyo mga Choy. At shout out po sa mga
OFW na mga subscribers natin dyan, mga kachoy. Ingat po kayong lahat, lalo na po sa panahon ngayon. At hindi natin tiyak kung hanggang kailan yung buhay natin. Kaya ingat po tayo at lagi po tayong magdasal para hindi po tayo pabayaan ng mga choy. Sama sa mga araw-araw na buhay natin. Yun po. At sa mga may mga katanungan, mga choy, at wag niyo lang po sana, wag niyo kalimutang mag-comment para mabasa namin yung mga tanong po ninyo at mabigyan natin ng kasagutan lalo na po dun sa mga bagong nag-uumpisa pa lang po ng FC. Siyempre trial and error ang iba, kaya ang gawin nyo lang po, manood po kayo sa mga ibang videos po namin, mga choy. Baka sakaling magkaroon kayo ng idea para makatulong po sa pag-uumpisa po ninyo ng pag-FC, mga choy. At libre lang naman din po ito ang ating mga videos. At kung mamarapati nyo, huwag nyo na lang din i-skip yung ads para yung tulong nyo na lang po sa amin yung ads para kumita din kami ng kahit papano, mga choy. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mga choy.